Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkatalo ng Cleveland Cavaliers laban sa Detroit Pistons at ang balitang may tutulong na nga po ngayon sa Los Angeles Lakers. May tsansa na nga po sana ang Cavaliers na manalo sa kanilang game kontra sa Pistons nang makalamang sila ng 3 points sa huling mga segundo ng fourth quarter. Since kailangan na lang naman nga po nila dito na magkaroon ng magandang depensa para masil ang kanilang panalo. Ngunit imbis nga po na hayaan nila na gumawa ng tira ang Pistons, ay nakapag-desisyon pa nga po ang kanilang player na si Jalen Tyson na gumawa ng intentional foul, which is agad rin naman nga pong na-anticipate ni Dennis Jenkins kaya gumawa ito ng half-court shots. Kaya imbis nga po na makakuha lang ang Pistons ng 2 free throw, ay nakasungkit pa nga po ito ng 3 na naipasok rin naman nga po niyang lahat at siyang naging rason bakit umabot pa sa overtime ang kanilang laban. At pagdating nga po ng overtime ay dyan na nga po tuluyang na-outplayed ng Pistons ang Cavs at nagawa pa nga po nilang manalo sa score na 122-119. At pagkatapos nga po ng nakakadismay ang pagkatalo ng Cavs, ay puro na nga po pambabatikos ang inabot ng kanilang player na si Jalen Tyson dahil siya nga po talaga ang dahilan bakit sila natalo dito. Sa ibang balita naman, marami na nga pong nakakapansin na hindi talaga nagiging epektibo ang Big 3 ni Austin Reeves, LeBron James at Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Sa tuwing magkakasama nga po silang tatlo sa loob ng court ay parati nga po silang na-outplayed sa kanilang mga nakalipas na laban. Kaya malinaw na nga po na pwede na talagang buwagin ng Lakers ang kanilang trio kapag hindi sila nakapag-compete ng maayos ngayong taon sa pagkuha ng kampyonato. Pero hindi lang naman nga po silang tatlo ang problema, bagkus ang pinaka-problema nga po nila ngayon ay ang kanilang front court, lalo na ang kanilang center na si DeAndre Ayton. Ayon nga po sa ilang mga analyst, kailangan nga daw po ng veteranong big man na tutulong sa kanya katulad na lang ni Dwight Howard na willing rin naman nga pong bumalik, maglaro at pumirmang muli sa Lakers ngayong season para magkaroon siya ng pagkakataon na matulungan ng Lakers sa kanilang kampanya. Bagamat man nga po matanda na si Howard, ay pwede pa rin nga po niyang matulungan si Luka Doncic na mapalakas ang Lakers, lalo na ang kanilang frontcourt.